proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tomas. Taong 1974. Capiz. Ang kalsada patungo sa baryo Malabo sa Capiz, parang mahabang ahas na gawa sa tuyong putik at matatalas na bato. Nung mga panahong ito, ang tanging sasakyan na nakakapasok, mga lumang jeep na puno ng sako ng palay at mga manok. Si Mang Tomas, nakaupo sa tapat ng sariling dampa. Dahan-dahang hinahasa ang matagal nang tinatagong itak. Ang mga kamay nito, bagamat puno ng kalyo, may kakaibang kinis na parabang hindi tumatanda. Mang Tomas! Mang Tomas! Yung anak ko si Benji, hindi maigalaw yung binti mula pa kaninang umaga eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Wika ng kapitbahay na si Isko, labis na nag-aalala para sa anak. Ibinaba ni Mang Tomas ang hinahasa. Nadala na ba sa bayan si Benji, Isko? Tanong ni Mang Tomas. Alam niyo naman po eh, wala kaming pambayad sa doktor. At saka hapon na po. Pag uwi ng jeep galing bayan, madilim na ang daanan. Maputik pa naman dahil umulang kagabi. Wika ni Isko, habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang lumang bimpo. Tumayo si Mang Tomas at muling nagsalita. O sige, punta natin. Dalin mo ang gasera. Aabutan tayo ng dilim sa daan. Habang naglalakad ang dalawa, nadaanan ng mga ito ang malawak na taniman ng saging. Ang mga dahon nito humahampas sa isa't isa. Lumilika ng tunog na parabang may naglalakad sa loob ng kakawyan. Narinig mo ba yun, Mang Tomas? Eh sabi ng mga matatanda, may kung anong elemento daw na gumagala dito kapag lulubog na yung araw eh. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. Isko, ang tunay na kinakatakutan, hindi ang mga engkanto o mga nilalang, kundi ang mga taong may masamang balak. Yan ang palagi mong tatandaan. Pagdating sa bahay ni Isko, nakita nila ang batang si Benjing nakahiga sa papag. Ang binti nito ay kulay ube na parabang naninigas na. Benji, anak, nandito lang kami ng tatay mo. Kasama niya si Mang Isko. Hindi nakasagot si Benji sapagkat iniinda ang sakit na nararamdaman. Kailan pa nagsimula magkaganito ang anak mo, Isko? May naramdaman ba siyang kakaiba bago tumigas sa mga binti niya? Pagkagising niya po, Mang Tomas. Akala namin nananaginip lang na masama. Pero nang tatayo na para umihi, bumagsak bigla eh. Parang kahoy na tuyo yung mga binti. Hindi ito galing sa simpleng tisod, Isko. May hangin na nananahan sa mga binti ng batang ito. Pinapatigil ang pagtibok ng laman. Kailangan ng apoy ng debosyon para maitaboy. Lumapit si Mang Tomas.
Itinapat ang mga palad sa binti ng bata. Hindi nito hinawakan kagad. Ngunit mapapansin ang pagbabago sa paligid. Ang apoy ng gasera ay biglang kumalma at naging maliwanag ang kulay. Masakit ba to, Benji? Tanong ni Mang Tomas habang dahan-dahang idinidikit ang mga daliri. Opo, Mang Tomas. Parang may nakatusok po na maraming karayom. Aray ko po, mainit. Parang may kumukulong tubig na gumagapang sa loob ng balat ko. Tugon ni Benji. Tiisin mo lang anak. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong alisin ni Mang Tomas ang sakit na nararamdaman mo. Huminga ka ng malalim. Huwag mong labanan ng init. Isipin mo lang na ang binti mo ay parang tubig sa sapa. Dumadaloy. Walang harang. Sumusunod sa kung anuman ang magaganap. Ipinikit ni Mang Tomas ang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, nakita nila Mang Isko ang bahagyang pag-usok na mga kamay ni Mang Tomas. Hindi ito usok ng apoy, kundi parang singaw ng mainit na tubig. Ayan na, nararamdaman ko na. Isko! Kumuha ka ng maligamgam na tubig at basahan. Punasan mo ang mga binti ng anak mo kapag sinabi ko. Matapos ang 10 minuto, dahan-dahang iginalaw ni Benji ang mga daliri sa paa. Ang dating kulay ube na parang nangingitim na binti, nagbalik sa normal na kulay ng balat. Tay, nakakagalaw na ako, Tay. Nakakagalaw na ako. Napaluha si Isko dahil akala nito hindi na gagaling ang anak. Mang Tomas, hindi ko po makakalimutan na ginawa mo. Kahit ito munang manok pakiusap tanggapin mo. Isko, ang itak na inahasa ko kanina, kailangan ng bato para tumalas. Pero ang kamay ko, hindi kailangan ng pilak o manok para magpagaling ng kapwa. Ang mahalaga, nakakatayo na ang anak mo. Ipakain mo na lang sa kanyang manok na yan para madagdagan uli ang lakas ng katawan niya. Pagkatapos ito, lumapit din ang may bahay ni Isko para magpasalamat kay Mang Tomas. Maraming salamat po talaga, Mang Tomas. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon nakahiga pa rin si Benji. Wala akong anuman. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y makakatulong sa inyo. Pero po, bakit hindi kayo tumatanggap ng kahit anong bayad? Sayang po ang galing niyo, Mang Tomas. Kung nasa syudad kayo, baka may mansyon at marami na kayong pera. Ngumiti si Mang Tomas na may halong lungkot. Ang kapangyarihang ito ay hindi sa akin. Ito ay pinahiram lamang. Kapag sinimulan ko itong pagkakitaan, maaaring bawiin ng langit. Kung hindi nyo na itatanong, si Mang Tomas ay isa sa mga kinikilalang dalubhasang manggagamot sa baryo. Habang naglalakad pawi si Mang Tomas sa gitna ng madilim na daan, tanging ang tunog ng mga tsinelas nito sa lupang may putik ang naririnig. Hawak ang maliit na bag na puno ng mga lamang gamot. Pagod na ang matanda galing sa panggagamot, ngunit payapa din ang puso nito. Nang makarating sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng akasya, tumigil ang ihip ng hangin. Isang anino ang dahan-dahang humarang sa daan. Walang dalang gasera ang taong ito, pero dahil sa liwanag ng kabilugan ng buwan, malinaw na malinaw ang tindig. Siya si Mang Rogelio. Hindi ito ang Rogelio na nakasama ni Mang Tomas noong bata pa sila. Nakasuot ito ngayon ng mamahaling barong na kulay puti na para bang hindi nababagay sa maputik at simpleng baryo. Mukha na itong mayaman pero may kakaibang dilim sa mga mata. Ang galing mo talaga, Tomas. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa anak ni Isko. Nakakalakad na daw ang bata. At libre na naman. Sabihin mo nga sa akin, hindi ka ba napapagod na palaging walang pera at nagtsatsaga sa hirap?
Wika ni Mang Rogelio. Huminto si Mang Tomas. Tumingin ng diretso sa kanya. Aurelio, akala ko naroon ka sa bayan. Nagpapakasasa sa yaman ng iyong pamilya. Bakit ka bumalik dito? Masyadong nakakainip sa bayan. Tomas, masyadong maraming patakaran at batas sa sinusunod Pero dito sa baryo, dito tayo ang batas. Sa lakas nating dalawa, kaya nating gawin ang lahat Bakit ka nagtsatsaga na magkumpuni ng mga binti ng bata kung kaya nating kontrolin ng buong lalawigan? Huminga ng malalim si Mang Tomas bago sumagot. Hindi tayo pareho, Rogelio. Ang lakas mo ay ginagamit lang para sa sarili mong kapakanan. Alam ko ang ginawa mo sa bodega ng palay ni Don Manuel nung nakaraang buwan. Pinataob mo mga bantay gamit ang talim ng iyong tingin. Takot na takot sila sa'yo. Dahil ang mga bantay na yon, mga tamad at walang silbi. Sa pagsigaw nito, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin sa paligid nila, dahilan para malagas ang mga dahon ng akasya. Tomas, isipin mo, bakit ako magtatrabaho sa ilalim ng mainit na araw kung kaya ko namang utusan ang mga gamit na kumilos para sa akin? Sumama ka na. Sa talino ko at galing mo sa panggagamot, tayo ang magiging hari. Walang sino man ang makakatanggi sa atin. Ang tunay na hari, nagsisilbi sa mga nasasakupan, Rogelio. Ang ginagawa mo ay hindi pamumuno, kundi pangaalipin sa mga taong may hina. Lalong nagalit si Mang Rogelio sa narinig. Itinaas nito ang kamay. Isang malaking bato sa tabi ng kalsada ang biglang umangat sa lupa. Lumutang ito sa hangin, sa tapat mismo ng mukha ni Mang Tomas. Tignan mo ito. Kaya kong ihagis sa bahay ni Isko ngayon din. Dudurugin ko ang bubong nila habang natutulog silang pamilya. Anong gagawin mo? Gagamutin mo ba ang mga durog nilang buto kapag nangyari yun? Huwag mong gagawin yan, Rogelio. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao sa galit at inggit mo sa mundo. Sa unang pagkakataon, ang boses ni Mang Tomas ay naging seryoso. Ibinaba ni Rogelio ang bato ng marahas, kaya yumanig ang lupa sa lakas ng pagkakabagsak. Hindi ito inggit, Tomas. Ito ay paniningil. Nakalimutan mo na ba nung bata pa tayo? Tinawag tayong aswang, lalong-lalo na ako. Kinutsa tayo ng mga tao dito, itinaboy at pinaglaruan. Ngayon pagkakataon ko na para sila naman ang matakot sa akin. Pinili mong maging halimaw sa isipan nila upang protekta ng sarili mo. Rogelio, ako, pinili kong manatiling tao sa kabila ng lahat. Wika ni Mang Tomas. Muling naglakad papalayo. Matulog ka ng maimbing ngayon, Tomas. Dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong hindi lang panggagamot ang ituturo ko sa'yo. Malalaman mo kung ano ang tunay na takot. Wika ni Rogelio mula sa likuran niya. Umaalingaw-ngaw ang boses sa buong kagubatan. Pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ilang dekada ang nakalipas. Ang baryo Malabo ay isang paraiso na wala pang gaanong gulo. Ang pinakapaboritong lugar ng magkaibigang Tomas at Rogelio na kapwa 10 taong gulang ay ang tinatawag nilang Sapa ng Ginto. Ang tubig ay parang kristal sa linaw na bumabagsak mula sa kabundukan. At sa ilalim nito, makikita mo ang bawat makulay na bato. Tomas, bilisan mo naman! Napakabagal mo talagang tumakbo. Wika ng batang Rogelio. Maliksing tumalon sa mga malalaking bato sa gilid ng sapa. Kahit naglalaro, si Rogelio ay laging malinis ang suot dahil anak ito ng mayamang hasyendero.
Teka, sandali lang, Roelio. Ang bigat kaya ng dala kong lambat. Tugon ng batang Tomas. Hinihingal ito, pero malawak ang ngiti sa muka. Si Tomas naman ay anak ng isang albularyo at isang labandera. Laging nakayapak, sanay sa hirap ng buhay. Pero sa sapa, walang mayaman o mahirap. Pantay silang dalawa bilang magkaibigan. Nang makarating sa pinakamalalim na bahagi ng sapa, kung saan ang tubig ay parabang hindi gumagalaw, may napansing kakaiba ang dalawa. May asul na nagniningning mula sa ilalim ng tubig, malapit sa kuweba na natatakpan ng mga ugat ng dambuhalang punong balete. Halika dito, Tomas. Tignan mo yung ilalim mo, parang may kumikinang. Huwag tayo dyan, Roelio. Sabi ni tatay, huwag daw basta-basta lalapit sa ilalim ng puno ng balete. May nakatira daw dyan eh. Natatakot ka lang. Kung ayaw mo, ako na lang yung titingin. Dahil sa takot na iwan ng kaibigan, sumama na rin si Tomas. Sabay sumisid ang magkaibigan sa malamig na tubig. Sa kailaliman, natagpuan ng mga ito ang dalawang bato na hugis puso. Ang isa ay kulay puti na parang gatas, at ang isa naman, itim na parang uling. Pero ang nakakapagtaka, parehong naglalabas ng mahinang kuryente ang mga ito. Sa kuryosidad, sabay nilang hinawakan ang mga bato. Biglang nagkaroon ng malakas na pasabog ng liwanag sa ilalim ng tubig. Uminit ang sapa at ang mga isda ay tumalon sa pangpang dahil sa gulat. Nang magkamalay ang dalawa sa pangpang, pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Tomas, yung kamay ko nanginginig. Tumingin si Rogelio sa isang maliit na ibon na nakadapo sa sanga. Sa isipan niya, biglang nabali ang sanga at nahulog ang ibon. Nakita mo yun, Tomas? Nagawa ko yun, oh. Nagawa ko yun gamit lang yung isip ko. Rogelio, anong ginawa mo? Nasaktan tuloy yung ibon. Tugon ng batang Tomas. Nilapitan nito ang ibon na nabali ang pakpak. Pagkahawak niya dito, naramdaman ni Tomas ang isang mainit na daloy mula sa dibdib patungo sa mga palad. Sa harap ng mga mata ng dalawa, ang bali na pakpak ay dahan-dahang bumalik sa dati. Lumipad ang ibon na parang walang nangyari. Tomas, paano mo nagawa yun? Pinagaling mo siya, oh. Oo, pero biglang napagod yung katawan ko eh. Wika ni Tomas habang pinupunasan ang pawis sa noo. Tumayo si Rogelio. Tumingin sa malawak na lupain ng ama. Tomas, isipin mo. Sa lakas natin, wala nang pwedeng mang-api. Pwede nating makuha lahat ng gusto natin. Tayo ang masusunod. Pero Rogelio, ang sabi ni tatay, anumang regalo, dapat gamitin sa tamang paraan. Tama. Ang tama ay para lang sa mga taong walang kapangyarihan. Bukas babalik tayo dito. Marami pa tayong dapat matutunan. Seryosong wika ni Rogelio. Lumipas ang maraming taon at lalong naging biyasa si Rogelio sa paggamit ng isipan para sa sariling kapakanan. Sa paaralan, ang mga guro ay napipilitang bigyan siya ng mataas na grado dahil sa takot. Isang tingin lang nito sa mga kalaro, kaya nang bigyan ang mga ito ng matinding sakit ng ulo. Isang araw, habang nakatambay muli ang magkaibigan sa sapa, nagkaroon ang mga ito ng seryosong usapan. Tomas, matanong nga kita. Bakit ka pa nagpapakapagod na, alam mo yun, mag-aral ng panggagamot sa tatay mo? Isang hawak mo lang, magaling na yung tao. Saka dapat humingi ka ng malaking bayad. Tignan mo yung buhay mo. Sira pa rin hanggang ngayon, no? Wika ni Rogelio habang pinapalutang ang isang kutsilyo sa harapan niya. Ang panggagamot ay serbisyo, Rogelio, hindi negosyo. At ikaw,
Kailan mo ititigil yung pananakot sa mga tao? Narinig ko eh. Pinaiyak mo daw yung anak ni Mang Celso. Pinatid niya ako, Tomas. Nararapat lang sa kanya yon. Tayo, parang mga Diyos sa maliit na baryong to. Tayo ang mamumuno. Tayo ang masusunod. Hindi tayo magiging Diyos. Rogelio, tao lang tayo. May mabigat na tungkulin sa kapwa. At higit sa lahat, kailangan pa ring manaig yung kabutihan sa puso natin. Dito na tuluyang lumamig ang pagkakaibigan ng dalawa. Umalis si Rogelio patungong Maynila upang palakasin ang impluwensya, habang si Tomas nanatili sa Capiz para tulungan ang mga may hirap. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos maalala ni Mang Tomas ang nakaraan, napabuntong hininga na lamang siya habang nakaupo sa kubo. Alam ng matanda na ang kalaro niya noon ay wala na. Ang kaibigan ngayon, isang lalaking nilamon ng sariling kapangyarihan. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang asawa na si Marina, balisang balisa. Yung mga tao sa kanto nagkakagulo. Ang sabi nila si Rogelio may ginagawa daw eh. Tumayo si Mang Tomas. Kinuha ang lumang baston. Manatili ka lang dito, Marina. Mukhang dumating na ang oras na matagal kong kinakatakutan. Mag-iingat ka. Alam mong mas malakas siya kapag galit. Hindi lakas ang kailangan dito, Marina. Katotohanan. Huling sambit ni Mang Tomas bago lumabas sa gitna ng kadiliman para harapin ng dating matalik na kaibigan. Nang makarating si Mang Tomas sa tapat ng munisipyo, tumambad sa manggagamot ang isang tanawin na wari hango sa isang masamang panaginip. Ang nag-iisang jeep na bumabiyahe patungong bayan ay nakahinto sa gitna ng kalsada. Ang mga gulong nito ay parabang nakadikit na sa semento at hindi maigalaw kahit anong pilit ng driver. Ang mga pasahero, mga tindera ng isda, may dalang mga basket at mga magsasaka naman, may sako ng kopra, nanginginig din sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng kalsada, kampanteng nakatayo si Mang Rogelio. Hawak din ng isang baston na may gintong hawakan. Sa bawat kumpas sa mga kamay, tila sumusunod ang ihip ng hangin. Pakawalan mo sila, Rogelio. Wala silang kinalaman sa galit mo. Wika ni Mang Tomas habang lumalapit sa kanya. Lumingon si Rogelio. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa muka. Dumating na pala ang tagapagligtas. Tignan mo sila, Tomas. Tignan mo ang takot sa mga mata ng taong ito. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na ikaw ang may hawak ng lahat? Ikaw ang magsasabi kung ano ang magaganap. Wala akong pakialam sa magaganap, Rogelio. Ang tawag sa ginagawa mo ay pananakot. Lumingon si Tomas sa mga tao sa loob ng jeep. Huwag kayo matakot. Makakalis din kayo dyan sa loob. Tutulungan ko kayo. Tomas, pakiusap. Huwag ka nang makialam. Wika ng driver na si Berting habang pawis na pawis. Ang sabi ni Rogelio, kung hindi kami susunod sa kanya, siguradong meron kaming kalalagyan. Nakita mo na, Tomas. Sa pagbabayad ng halaga, meron silang proteksyon. Proteksyon laban sa akin. Isang simpleng usapan lang ito sa negosyo. Magbigay ng pera upang hindi masaktan. Magbigay ng pera upang makapagtrabaho. Lumapit si Mang Tomas sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang malamig at banayad na enerhiya na bumabalot sa buong sasakyan. Parang may pinutol na hindi nakikitang tali na pumipigil sa pag-andar nito. Sige na, Berting. Paandarin mo makina. Makakalis na kayo. Umingay ang makina ng jeep. Sa gulat ni Mang Rogelio, mabilis na nakalayo ang jeep na nag-iwan ng makapal na usok at alikabok. Lapas tagad.
Sa isang kumpas ng kamay, ang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, yumanig. Nagtalsikan ang mga paninda patungo kay Mang Tomas. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong idamay ang mga inosente. Itinaas niya ang mga palad bago pa tumama ang mga gamit sa kanya. Bumagal ang lipad ng mga ito sa hangin, lumapag ng maayos sa lupa. Hanggang sa natahimik ang buong kapaligiran. Bakit mo ginagawa ang bagay na ito, Rogelio? Mayaman ka na. Marami ka ng pera. Ano pa ba ang kulang? Bakit kailangan mo pang bumalik dito? Wika ni Mang Tomas. Bakas ang matinding pagod sa boses nito. Gusto ko ng respeto, Tomas. Respeto na kailanman ay hindi nila ibinigay. Nung namatay ang tatay ko, lahat sila ay tinalikuran ako. Ang mga lupa na dapat sa akin kinuha ng gobyerno dahil sa mga utang na hindi ko naman ginawa. Ang mga taong pinakain namin noon, ni hindi man lang ako tinulungan nang wala na akong makain. Kaya ba naghihiganti ka sa mga taong wala namang kinalaman? Hindi nila kasalanan na nangyari sa pamilya mo. Biktima din sila ng sitwasyon. Madaling sabihin yan. Dahil ikaw, mahal ka nila. Ikaw ang pinaniniwalaan nilang milagro sa baryong ito. Wika ni Mang Rogelio. Ang boses nito ay para bang dumadagongdong sa buong plaza. Samantalang ako, tinuring na aswang. Ang pinaniniwalaan nilang masama, ako ang kinakatakutan at pinagtataguan. Kung yan ang gusto ng mga taong yan, ibibigay ko ang tunay na halimaw na hinahanap nila. Maling landas ang tinatahak mo, kaibigan. Ang tunay na lakas, hindi nakikita sa kung gaano karaming tao ang napapaluhod mo sa takot, kundi sa gaano karaming tao ang kaya mong tulungang tumayo. Rogelio, alam ko na may kabutihan pang natitira sa puso mo. Masyadong gasgas sa mga linya mo, Tomas. Alam mo ba kung anong plano ko? Sa darating na pista, sisiguraduhin ko ang lahat ng ilaw sa kapis ay mamamatay. At sa dilim na yon, tanging ako ang magiging liwanag. Sasamba sila sa akin para makakita muli. At hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na yan. Paano mo ako mapipigilan? Ang lakas mo ay para lang sa pagpapagaling at paghilom. Hindi mo kayang manakit ng kapwa. Hindi mo kayang pumatay. Yan ang pinakamalaki mong kahinaan. Wika ni Rogelio. Dahan-dahan ang lumulutang ang katawan nito. Habang naghaharap ang dalawa bumukas ang pintuan ng simbahan, lumabas si Padre Ino. Itigil mo ang kabaliwan na ito hanggat maaga pa. Tumingin si Rogelio sa pare. Tumawa ng nakakaloko. Mawalang galang na ho, Padre. Ang Diyos mo ay nasa langit. Pero dito sa lupa, ako ang may hawak ng tadhana nyo. Sa tabi ng pare, isang malaking kahoy ang lumutang. Buong puwersang tatama sa kanya. Dali-dali namang kumilos si Mang Tomas upang salagin ito. Nawasak ang kahoy. Na kung tatama sa pare, siguradong maglilikha ito ng malaking pinsala. Padre, pumasok na po kayo sa loob. Mapanganib po dito. Pakiusap ni Tomas. Hindi inaalis ang tingin kay Rogelio. Dito na rin nagsimulang lumapit ang ilang matatapang na lalaki sa baryo. Hawak ang mga sandata hanggang tumulong kay Mang Tomas. Hindi kami natatakot sa'yo. Kasama namin si Mang Tomas. Mga hangal, kung sa tingin nyo makakaya nyo ko, diyan kayo nagkakamali. Wika ni Mang Rogelio. Isang malakas na puwersa ang inilabas mula sa katawan na nagpatalsik sa mga sulo ng mga tao. Ang hangin sa paligid
naging napakainit na tila ba nanggagaling sa isang nagbabagang pugon. Tomas, mahal kong kaibigan. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Sa gabi ng pista maganda ka. Doon ko tatapusin ang lahat ng kabutihan mo at isasabay ko ang baryong ito. Wika ni Mang Rogelio habang paatras na lumalakad patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naiwan si Mang Tomas na mag-isang nakatayo sa gitna ng plaza. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng enerhiyang sinalag para protektahan ang mga tao. Mang Tomas, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Marina. Pero kailangan nating maganda. Hindi na ito usapin ng kapangyarihan lang. Kailangan nating magkaisa para sa kaligtasan ng lahat. 5 araw bago sumapit ang pista, ang hangin sa baryo ay malabo. Hindi na ito ang preskong hangin na nanggagaling sa dagat. Naging malapot, mainit at mahirap langhapin. Ang mga tanim na saging na dati ay malalago, unti-unting nalanta. Tila may isang hindi nakikitang nilalang na sumisip-sip ng kanilang buhay mula sa pinakaugat hanggang sa mga dulo ng dahon. Sa kailaliman ng kagubatan, sa isang bahagi na hindi sinisikatan ng araw dahil sa kapal ng mga baging at sanga, gumawa si Rogelio ng sariling kuta. Nakaupo ito sa gitna ng isang bilog na gawa sa uling. Sa paligid, ang mga gamit na ninakaw ay nakalutang sa hangin. Umiikot ang mga ito ng mabilis, na parang mga planeta sa paligid ng isang madilim na araw. Isang gabi na lang, malalaman na ng buong baryo kung sino ang tunay na hari sa lupang ito. Tanging ako lang ang dapat maghari sa lugar at wala nang iba pa. Wika ni Rogelio na ang boses ay garalgal. May kasamang tunog na kumakalansing na bakal. May lumitaw na isang anino sa likuran. Isang matandang lalaki na baluktot ang likod at punit-punit ang suot. Si Tandang Selmo. Siya ang dating kanang kamay ng tatay ni Rogelio at ang bulong-bulungan sa baryo. Marunong ito sa mga lihim na sining ng kadiliman. Senyorito Rogelio, ang iyong lakas ay umaapaw na sa iyong katawan. Ngunit mag-iingat ka. Ang isip ng tao ay parang baso. Kapag pinilit mong punuin ng sobrang tubig, pwede kang mabasag. Tumahimik ka, Tandang Selmo! Sigaw ni Rogelio nang hindi man lang lumilingon. Sa isang iglap ang matanda ay tumalsik at tumampas sa puno. Ngunit tila sanay na ito sa bagsik ng ulo ng amo. Ang basong sinasabi mo ay para lang sa mahihina. Ang sa akin ay gawa sa purong bakal. Walang makakapigil sa akin kahit sino pa ang iharap mo. Si Tomas, hindi lang panggagamot ang alam. Naalala mo ba ang sapa ng ginto? Ang dati niyong pinupuntahan nung bata pa kayo kung saan nagsimula ang lahat. Ang batong puti na dating hinawakan ni Tomas ay may taglay na buhay. At ang buhay, mas mahirap puksain kaysa sa pagkawasak na hawak mo. Kung ganon, sisiguraduhin kong wala na siyang buhay na maililigtas bukas. Wika ni Mang Rogelio. Habang abala si Mang Rogelio sa binabalak na madilim na ritual, ang buong baryo ay nagtipon sa lumang simbahan. Ang bawat upuan ay may nakahanay na gasera na nagbibigay ng mainit, payapang liwanag na parang nagtataboy sa takot ng mga tao. Sa harapan ng altar, nakatayo si Mang Tomas kasama si Padre Ino. Bakas sa mukha ng mga pinuno ng baryo ang matinding pag-aalala. Mang Tomas, ano ho ba ang dapat naming gawin? Ang sabi ng ilang taga-baryo, nakita nilang sumasayaw ang mga puno kahit walang hangin. Natatakot na po kami. Humarap si Mang Tomas sa kanila.
Ang mukha ng matanda ay pagod. May malalim na bilog sa ilalim ng mga mata. Pero ang tingin nito ay nananatiling matatag. Makinig kayong lahat. Ang lakas ni Rogelio ay nanggagaling sa inyong takot. Kapag pinairal nyo yan, lalo nyo siyang binibigyan ng lakas. Hinihigop niya ang lahat ng inyong pangamba at ginagamit ito bilang puwersa. Pero Mang Tomas, paano kaming hindi matatakot sa kanya? Demonyo ang taong yun. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magkaisa. Bukas, sa gabi ng piyesta, huwag kayong lalabas ng mga tahanan ninyo. Ngunit hindi kayo magtatago sa takot. Magtirik kayo ng kandila sa bawat bintana. Ang liwanag na yon ay hindi lang para makita kayo. Ito ay simbolo na hindi kayo susuko sa dilim ni Rogelio. Kapag nakita niyang hindi kayo natatakot, hihina ang taglay niyang kapangyarihan. Lumapit si Padre Ino. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Tomas. Alam kong napakabigat ng gagawin mo. Kaya mo ba siyang harapin ng mag-isa? Kailangan po, Padre. Kami ang nagsimula nito sa sapa noong mga bata pa kami. Kami din ang dapat tumapos ito. Pero kailangan ko ang mga panalangin niyo. Ang kapangyarihan ko ay nanggagaling sa kagustuhan niyong gumaling at mabuhay ng payapa. Nang makalis sa mga tao, naiwan si Tomas sa loob ng simbahan kasama ang asawang si Marina. Nilapitan ni Tomas ang isang lumang baul. Inilabas ang maliit na botelya na may lamang tubig mula sa sapa ng ginto. Marina, halika muna dito. Bakit, Tomas? Ano yung hawak mo? Kung sakaling hindi ako makabalik bago sumikat ang araw sa makalawa, kunin mo ang botelyang ito. Ibuhos mo ang laman sa ugat ng malaking puno ng balete sa sapa. Doon babalik ang lahat ng lakas na ipinahiram sa amin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tomas. Kailangan ka pa ng baryo. Kailangan kita. Umiyak si Marina habang niyayakap ang asawa. Ang pagpapagaling ay may hangganan din. Minsan kailangan magsakripisyo ang isa para gumaling ang lahat. Si Rogelio ay hindi lang kalaban. Siya ay isang sugat sa puso ng baryong ito na kailangan ko nang tahiin. Bakit hindi mo na lang siya saktan? Bakit kailangan mong maging mabuti palagi kahit sinusubukan ka na niya? Kapag ginamit ko ang lakas ko para pumatay, magiging katulad ako ni Rogelio. At kung mangyayari man yun, wala nang matitirang liwanag sa lugar natin. Kaya't nararapat lang nakabutihan ang gawin ko imbis na kasamaan. Dumating na ang gabi ng piyesta. 6:00 ng gabi. Pinakatahimik na sandali ng kasaysayan ng baryo. Walang musika, walang tawanan, walang nag-iinuman sa kalsada. Ang tanging maririnig, yabag ng mga paa ni Mang Tomas habang naglalakad ang manggagamot patungo sa gitna ng plaza. Bitbit ang baston at ang matinding pananalig. Sa bawat bintana ng mga bahay kubo, isang kandila ang itinirik. Lumilikha ng isang mahabang linya ng maliit na apoy na animoy tumututol sa kadiliman. Mula sa kagubatan, isang malakas na iyaw ang narinig. Isang itim na usok ang parang gumagapang sa lupa patungo sa baryo. Pinalalamig ang paligid. Tomas! Ang sigaw na ito ay hindi nagmumula sa tao. Galing sa kailaliman ng lupa. Tumayo ng tuwid si Mang Tomas sa gitna ng plaza. Nandito ako, Rogelio. Tapusin na natin to. Ang langit sa ibabaw ng baryo ay malabo, binalot ng makapal na itim na ulap. Ang hangin ay naging amoy asupre at tuyong dahon. Isang amoy, babala ng panganib. Sa gitna ng plaza, si Mang Tomas ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang mga paa ng manggagamot, tila nakabaon na sa lupa. Matatag, panatag at hindi natitinag ng takot.
Biglang lumitaw si Mang Rogelio mula sa kadiliman ng mga puno. Hindi na ito naglalakad ng normal. Hindi na nakasayad sa lupa ang mga paa. At ang mata, na dati ay kulay kayumanggi, ngayon ay naging purong pula. Tignan mo ang paligid, Tomas. Akala mo ba maliligtas ka ng mumunting apoy? Isang ihip ko lang mamamatay ang lahat ng yan, kasama ng pag-asa ng mga tao sa baryo. Ang liwanag na yan ay hindi simpleng apoy lang. Ito ay nagmumula sa puso ng mga kababaryo natin. Ang liwanag na galing sa loob, hinding-hindi mo kayang pigilan. Sinungaling. Huwag mo kong pinagluloko, Tomas. Itinaas ni Rogelio ang dalawang kamay. Sa isang iglap, nagliparan ang mga sako ng palay. Buong puwersang bumulusok patungo kay Mang Tomas. Hindi gumalaw si Tomas. Itinukod lang nito ang dalawang baston sa lupa at pinikit ang mga mata. Sa aking utos. Kalma! Bago pa tumama kay Tomas ang mga ito, lumapag sa lupa ang mga sako. Walang nasaktan, walang nasira. Yan lang ba ang kaya mo, Tomas? Pagtanggol ang mga mahihina. Paano naman ang lupang kinakatayuan mo? Ang buong lugar ay nayanig. Isang malaking bitak ang gumapang patungo sa kinakatayuan ni Tomas. Tila gustong lamunin ng lupa ang matanda. Pero si Tomas, lumuhod at ipinatong ang mga palad sa bitak. Sa aking hudyan, maghilom ka. Ang mga tao sa buong lugar nakarinig ng tunog. Malalim na paghinga mula sa ilalim ng lupa. Ang bitak na ginawa ni Mang Rogelio ay dahan-dahang nagsara. Sa halip na putik, mga maliliit na damo at bulaklak ang biglang sumibol sa pagitan ng mga bato. Bakit ayaw mong lumaban? Saktan mo ko. Gamitin mo ang lakas mo para patunayan na mas magaling ka. Ipakita mo sa kanila na kaya mo kong durugin. Hindi kita kailangan talunin, mahal kong kaibigan. Kung gusto mong makita ang tunay na lakas, lumapit ka sa akin. Huwag kang matakot. Hawakan mo ang kamay ko. Anong sinasabi mo? Ano to, laro? Akala mo, matatakot mo ko sa isang hawak lang. Hindi alam ni Mang Rogelio, kusang naglalakad ang sarili, nananabik. Lumapit siya kay Tomas. Hinawakan ni Tomas ang braso ni Rogelio. Sa sandaling magdikit ang mga balat, isang malakas na agos ng alaala ang dumaloy sa dalawa. Nakita ni Mang Rogelio ang sarili noong 10 taong gulang pa lamang. Ang saya ng magkaibigan sa sapa at ang pangako sa isa't isa, magiging magkapatid habang buhay. Nakita din niya ang mukha ng yumaong ama na puno ng pagmamalaki bago ito pumanaw. Bitiwan mo ko. Huwag mo ko pakitaan ng mga bagay na wala na. Masakit. Masakit, Tomas. Nariyan pa ang mga alaala, kaibigan. Ang galit mo ay parang makapal na ulap na humaharang sa kabutihan ng iyong puso. Hayaan mong mawala ang dilim ng ulap. Tanggapin mo ang liwanag, kaibigan. Tumahimik ka, Tomas. Wala kang alam. Naglabas si Rogelio ng malakas na puwersa mula sa dibdib. Tumalsik si Mang Tomas. Tumama sa pader. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang dugo sa labi. Kahit anong gawin mo sa akin, mahal kong kaibigan, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Isang tunay na kapatid. Napatigil si Mang Rogelio. Ang apoy sa mga mata ay dahan-dahang namatay.
Kaibigan, kapatid matapos kitang saktan. Matapos kong takutin ang buong sityo at sirain ang kapayapaan nila. Ang pagpapatawad ay hindi binibigay dahil tama ang ginawa ng isa. Ibinibigay ito dahil kailangan mong lumaya sa galit na kumakain sa'yo. Nang sandaling yun, ang mga tao sa sityo ay lumabas ng tahanan. Isa-isang naglakad patungo sa plaza. Dala ang mga kandila. Hindi sila sumisigaw sa galit. Tahimik na pinalibutan ng dalawa na para bang isang dagat ng maliit na bituin. Anong ginagawa niyo? Umalis kayo. Kaya ko kayo pasabugin. Walang umaalis. Lumapit si Berting, ang driver ng jeep. Mang Rogelio, sapat na ang lahat. Pagod na kaming matakot sa iyo eh. At sa tingin namin, pagod ka na rin maging masama. Nabitawan ni Rogelio ang baston. Ang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa putikan. Sa gitna ng plaza, ang makapangyarihang si Mang Rogelio humagulgol na parang bata sa piling ng kaibigan. Tomas, nawala ang lahat sa akin. Ang pamilya ko, ang dangal ko, wala na akong babalikan. Nandito kami, mahal kong kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Ang paghilom, nagsisimula sa pag-amin na ikaw ay sugatan. Nang sumikat ang araw kinabukasan, ang kadiliman ng lugar ay tuluyang nagbago. Si Rogelio ay hindi pinakulong ng mga taga-baryo. Sa halip, ginamit nila ang pambihirang lakas ng isipan upang makatulong. Si Mang Tomas, patuloy sa panggagamot sa maliit na kubo. Pero ngayon, may katulong na ito sa paghahanda ng mga halamang gamot. Isang lalaki na dati ay naghasik ng dilim. Ngayon ay masayang nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Sa uli, ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo ay hindi ang paglipad, hindi ang paggalaw ng mga bagay, hindi ang pananakit, kung hindi ang kakayahan ng pagtanggap, pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili. Naway nagusto ninyo ang kwento ng pinagbiyak na mutya ng magkaibigan.